Nagsimula sa pag-request mo ng story. Pwede mag-request ng story. Ito agad ang bumungad sa akin. Isang mensahe sa isang napakasimpleng umaga. Ito'y aking sininlang muna at ako'y napaisip. Nagre-request ng story. Nako, dito pa naman ako mahina sa request story kasi hindi ko hawak yung istorya na gagawin ko. At dahil sa isipin ko na yun, hindi agad ako nakapag-reply. Kaya ang ginawa ko na lamang muna ay tignan ang iyong profile. At sa pagtingin ko sa mga larawan mo, isang alaala ang bumabalik. Halos 2 taon na rin ang nakakaraan. Ha? Teka, parang nagka-chat na kami nito noon. At medyo close pa kami sa pag-chat namin sa isa't isa. Sa pagkakatanda ko, sa isip-isip ko. At dahil sa nabatid ko, gusto ko pa rin matiyak kung tama ba talaga itong iniisip ko. Kaya di na ako nag-atubili. Tinanong ko ito sa'yo. At ito nga ay kinumpirma mo. Natuwa ako dahil after 2 years, nagka-chat ulit tayo. At dahil doon, nalimutan na natin dalawa yung patungkol sa request story mo. Nauwi na lang sa kamustahan. Nasa bandang huli, nagtapos sa pakikipag-meet. Makulit kasi ako. At mabuti na lang nakulit kita. At napapayag sa meet-up. At nang dumating na nga ang unang araw ng ating pagtatagpo, halos ayaw mo magsalita. Halos ayaw mo tumingin. Nahihiya ka nga kasi. Pero makulit ako eh. At kahit hindi pa tayo, hinawakan ko agad ang iyong kamay. At agad kong binanggit ang ating call sign. Mas masarap sa pakiramdam sabihin ang call sign natin sa personal habang hawak ang iyong kamay. Nanood tayo ng sine. At sakto, anime pumapanig sa atin ang pagkakataon. Dahil tayong dalawa lamang sa loob ng sinihan. At doon mismo, doon ko nakita at naramdaman ang kasulitan mo. Dahil hindi lang ako ngayon ang humahawak sa kamay mo, kundi hawak mo na rin ang kamay ko habang nakatanday ang ulo mo sa aking balikat. Galing ako sa bigong pag-ibig kaya sobrang saya lang sa pakiramdam na may isang babae muli na humahawak sa kamay ko habang ang balikat ko ay ginagawa mong unan. Salamat sa time at tiwala dahil nakipag-meet ka sa akin at hinayaan mo akong maging sweet kahit
Wala pa naman akong karapatan sa'yo. Ngumiti ka matapos ko sabihin yun. Nagpapahiwatig na parehas ang ating nararamdaman. Ang kulit mo kasi eh. Pero sweet. Sabi mo pa na may ngiti. At sa pangalawa nating pagtatagpo, sobrang saya ko. Dahil iyon ang sandaling sinagot mo na ako. Official GF na kita. Kung lumulundag lang talaga ang puso sa kilig, siguro lulundag na ang puso ko. Walang duda. In love nga ulit ako. Dahil nagiging corny na naman ako. Excited ako sa kada buwan natin pagkikita. Naroon kasi yung miss moment na hindi nawawala. Dahil sa kadahilan ng madalas hindi nagtutugma ang off nating dalawa. Maraming nagbago nung naging tayo. Naging mas sweet pa tayo sa isa't isa. Kahit pa nga sa mga corny kong sweet lines, kinikilig ka pa. At sa pagsapit ng disperas ng bagong taon, sa ikatlong buwan natin, sinurprise kita sa trabaho mo. As in, hindi ko sinabi na ako ay pupunta. Kitang-kita ko ang saya sa mga mata mo at sa mga ngiti mo sa aking unexpected na pagpunta. At nung oras na aalis na ako, niyakap mo pa ako para manatili pa kahit ilang sandali. At napasabi na lang ako sa sarili ko na hindi na ako aalis sa puso ng babaeng ito. Nais ko manatili sa puso niya ng sobrang tagal. Nasa sobrang tagal, hindi na aalis pa at mananatili habang buhay. Napakasaya ng bagong taon ko dahil sa'yo, dahil sa pagmamahal mo. At sa pagsapit ng Valentine's, sa ating ikalimang buwan ng pagmamahalan, ako ay nagtungo na sa iyong tinutuluyan, kung saan naroon ang tumatayo mong ama, ang iyong tiyuhin. Dahil sa ulila ka na nga sa magulang mo. Sa araw na yan, nalugmok ako. Nanliit sa sarili. Kasi halos laitin na ako sa harapan mo mismo. At wala akong magawa. Pero tama lang rin naman ang sinasabi niya. Wala naman talaga akong may pagmamalaki. Wala akong sariling bahay. Walang trabahong malakihan ng sweldo. Saan ka titira? Sa amin? Kapag mag-asawa na kayo. Wala ka palang sariling bahay. Ang liit pa ng sweldo mo. Walang patutunguhan yan. Kung ako lang talaga, hindi kita pipiliin.
Hindi ako pabor sa'yo. Walang kinabukasan ang pamangkin ko sa'yo. Tinanggap ko lahat yun at tumahimik na lamang. Dahil gaya ng sabi ko, may punto naman siya sa mga sinasabi niya. Pero kung what if nagsinungaling ako patungkol sa sarili ko at hindi naging totoo, mababago kaya? May magbabago ba? Hindi ko rin alam. Dahil nga sa pinili ko magpakatotoo. Mula noon naging komplikado na ang ating relasyon. Dahil tutol talaga siya sa akin para sa'yo. Pero sadyang mahal natin ang isa't isa. Kaya pinili pa rin natin na ituloy ang ating pagmamahalan. Kahit pa pinapili ka niya kung ang trabaho mo o ako. Alam ko mahalaga ang trabaho mo dahil may mga nakababata ka pang kapatid na dapat suportahan. Pero pinili mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Sobrang saya ko dahil hindi ka bumitiw sa pagmamahalan natin. Kaya naisip ko, palabasin na lang natin na hiwalay na tayo para hindi ka na paalisin pa sa trabaho mo kung saan malakas siya at kaya ka niya ipatanggal sa trabaho. Naging masaya pa ang mga sumunod nating buwan ng pagmamahalan. Kahit palihim ang ating pagkikita, kahit paano, naiibsan pa rin ang pagkamiss natin sa isa't isa. Pakiramdam ko nga para tayong nasa teleserye. Mga nagmamahalan na pilit hinahadlangan. Pero, gaya nga ng isang pelikula, hindi lahat merong happy ending. Dahil sa nalaman na nga rin ng tito mo na tayo pa rin. At fake breakup lang ang naganap sa ating dalawa. Kaya sa pangalawang pagkakataon, muli kanyang ginipit para makipaghiwalay sa akin. Ganun talaga siya. Kadesperado. Ihiwalay sa akin. Pero this time, ako na ang nagparaya. Dahil nagawa mo na magparaya para sa akin. Sapat na sa akin na minsan ako ang pinili mo. Masaya ako. Totoong masaya ako na ako ang pinili mo. Pero ayoko nang makitang nahihirapan ka sa sitwasyon na kung saan kita dinala. Kaya sige, tapusin na natin to. Kahit pa mahal natin ang isa't isa. Salamat. Salamat sa 10 months of love. Humanap ka ng
masigit sa akin yung katanggap-tanggap para hindi na maging komplikado pa gaya ngayon. Para hindi mo na ulit maranasan yung lungkot sa kung paano tayo hadlangan dalawa. Ewan ko ba, nais ko talaga lumuwa ng mga sandaling yun. Pero walang luhang pumapatak. Dahil hindi na rin siguro kailangan pa na lumuwa ang mga mata ko. Dahil umiiyak na ang puso ko. At ako lang, at tanging ako lang ang nakakadinig nito.